Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Panibagong umaga, panibagong buhay na naman para kay Mang Gustin sa ilalim ng pangangalaga ng pamilya Perez, ang bagong amo niya. 3 buwan ang nakalilipas nang makuha siya ni Ma'am Yvette bilang bagong personal driver. Namatay kasi noon ang dati niyang amo na si Mr. Ignacio at dahil sakim ang mga kaanak nito, kaya lahat ng pinagkakatiwalaang empleyado ay tinanggal din pagkatapos ng libing. Mabuti na lang ay nakahanap kaagad si Mang Gustin ng trabaho matapos niyang tulungan si Madam Yvette nang minsang masiraan ng sasakyan nito sa isang liblib na kalsada. Yun nga lang, may kalayuan ang magarambahay na matandang babae, kaya kinailangan ding malayo ni Mang Gustin sa kanyang pamilya. Salamat po, Diyos ko, sa panibagong buhay at kalakasan na ito. Naligo na kaagad siya at gumayak, saka nagtungo sa parking area kung saan naroon ang sasakyang pinagmamaneho niya. Chinecheck niya muna ang bawat parte ng sasakyan kung maayos ang takbo at pagkatapos ay nagpupunas-punas na siya at nagspray na ng pabango sa loob ng sasakyan. Maya-maya pa ay dumating na ang amo niyang 65 years old, si Madam Yvette. Nakasuot ng pasimpleng damit pero halata pa ring elegante at sopistikada ang dating ng matandang babae kahit pahalata na rin sa itsura nito ang katandaan. Magandang umaga, Gustin. Magandang umaga rin po, Madam. Pakiready na po ang sasakyan maya-maya dahil pupunta tayo sa greenhouse. Kailangan ko nang bumili ng mga herbs at iba pang ugat-ugat. Nararamdaman ko na yung mga matinding pangungulubot ng mukha ko eh. Ay, sige po, ma'am. Nakaready na po. Sabihin niyo lang po kung aalis na tayo. Sige. Kukunin ko lang sa loob ang bag ko. Habang kinukuha ni Madam Yvette ang nasabing bagay, ay bigla naman may nakaagaw ng atensyon ng Ginoo matapos niyang sundan ng tingin ng amo. Nakita niya kasi si Sylvia, ang babaeng kasambahay na kasabayan niyang matanggap nung 3 buwan ang nakalilipas. Para kasing may sakit ang kasambahay sapagkat namumutla ang balat nito. Hoy, Sylvia, ayos ka lang ba ha? Tumingin lang sa kanya ang babaeng nangangalumata at pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at nagtuloy-tuloy na sa loob. Susundan niya sana si Sylvia kaya lang ay eksakto naman ang pagsulpot ni Madam Yvette. Ano yung Gustin? May problema ba? Wala po, ma'am. Napansin ko lang ho si Sylvia parang namumutla eh. May sakit po ba siya? Napabuntong hininga ang matandang babae bago tumugon ng mahinahon sa tanong ng kanyang personal driver. Yun nga ang isa sa problema. Nagpapaalam na siya. Mag-iimpake na siya mamaya at uuwi na raw muna. Iniwanan ko na muna ng pera. Kaya dadaan din tayo sa agency para magpahanap ng bagong kasambahay. Di kailangan ko rin ng boy sa loob. Kasi ang ibang mabibigat na gawain hindi kaya ng mga kasambahay. Katulad niyan, parang nakakasakit si Sylvia. Mabuti pa nga si Ana malakas ang resistensya kaya nakatagal dito sa bahay. Ang tinutukoy na Ana ni Madam Yvette ay ang pinakamatagal niyang kasambahay na may katabaan. Ay, ganun po ba, Madam? Meron din akong kasambahay noong nakaraang taon lang. Parang ganyan din katulad kay Sylvia. Napakamahiyain. Tinatanong ko nga kung ayos lang siya. Panay lang ang tango. Tapos nalaman ko na lang na naglayas na pagkatapos kong ibigay ang sweldo. Wala naman siyang ninakaw kaya hindi na ako nag-report sa pulis. Nakakadismaya lang kasi pwede naman siyang magsabi. Hindi naman ako magagalit dahil naiintindihan ko na sa laki ng bahay mahirap maglinis, lalo na kung dalawa lang kayo.
Kaya naisip kong mag-hire na rin ng boy para sa garden at mabibigat na trabaho. Nakakalungkot naman pala kung ganon. Buti po si Sylvia nagsabi sa inyo. Buti nga kamo. Ang sabi ko nga rin sa kanya sumabay na siya sa atin kung uuwi na siya ngayon. Kaso nahihiya raw siya kaya hinayaan ko na. Mukha nga pong mahiyain si Sylvia no? Kahit nung unang kita namin, hindi siya masyado nagsasalita. Well, may ganun talagang tao. Ay nako, saglit lang pala ulit at may nakalimutan ako. Iba na talaga kapag nagkakaedad. Muling bumalik sa loob ng bahay ang matandang babae habang si Mang Gustin ay nagpapark sa tapat ng magarang bahay. Dahil medyo matagal si Madam Yvette sa loob, kaya bumaba muna ng sasakyan si Mang Gustin. At habang nakatingin sa magarang bahay, ay nakuha na naman ng atensyon niya ang isang babae na hindi pamilyar ang muka. Katulad ni Sylvia, kanina ay namumutla rin ang balat nito at nangangalumata. Paikot-ikot lang ito sa isang gilid na tila hindi mapakali. Napakunot ng noo si Mang Gustin habang nananatiling nakatingin sa hindi pamilyar na babae. Sino yung babaeng yon? Parang ngayon ko lang siya nakita. Ang alam ko, dalawa lang ang kasambahay ni Madam, si Ana at si Sylvia. Nanatili siyang nakatingin sa babaeng hindi mapakali hanggang sa makita na niya ang amo na nagmamadali sa paglalakad. Pagkalaon ay nakaramdam ang Ginoo ng pag-ihip ng malamig na hangin na sa batok niya lang dumaan. Nanginig siya ng bahagya subalit kaagad niya ring inalis ang kakaibang pakiramdam na yon. Nang lingunin niya ang babae ay bigla na lang tung nawala na parang bula. Gustin, tara na. Pasensya na sa paghihintay ha. Tila nagising naman ang Ginoo matapos marinig na magsalita si Madam Yvette. Sa kanya lang din namalaya na nasa tapatan niya pala ang amo kaya dali-dali niya itong pinagbuksan ng pinto ng sasakyan. Ay, nako, pasensya na po Madam. Hindi ko na malayang nandyan na pala kayo. Oo nga Ang layo ng tingin mo kasi. Napangiti na lang ang Ginoo at nang makapasok na ang kanyang amo sa loob ng sasakyan, ay dali-dali naman siyang sumakay sa driver's seat at naglagay ng seatbelt. Pagkatapos noon ay nag-drive na siya paalis sa lugar na yon. Pero palaisipan pa rin sa kanya kung sino ang nakitang hindi pamilyar na babae sa bakuran mismo ng magarang bahay ng kanyang amo. Sa 3 buwan na pananatili ni Mang Gustin sa poder ng Perez family, ay bilang na bilang lang ang pagpasok niya sa loob ng bahay ng mga ito. May sarili naman kasi siyang quarters na ilang metro lang ang layo sa magarang bahay. Pero sakop pa rin naman sa lupain ng mga Perez. Hindi naman bawal subalit pumapasok lang talaga si Mang Gustin sa bakuran ng mga amo kung tatawagin siya. Pero hindi talaga siya nagtangkang pumasok sa loob mismo ng bahay nito. Unang dahilan ay naiilang siya bilang nag-iisang lalaki sa lugar na yon. Ayaw niyang mabigyan ng ibang kulay ang pagpasok sa loob ng bahay ng mga amo. Pangalawang dahilan ay kakaiba ang pakiramdam niya kapag nasa main entrance ng magarang bahay. May mga bagay siyang hindi maipaliwanag sa loob mismo ng bahay na madalas nagpapatayo ng mga balahibo niya at nagbibigay na rin ng takot. Masyado kasing malaki ang magarang bahay para sa iilang katao kaya hindi maiwasan ni Mang Gustin na maisip na posibleng haunted ang tinitirhan ng kanyang amo. Iwinaksin na lang niya ang mga kakatuwang naiisip at nag-focus na sa pagmamaneho hanggang sa makarating sila sa greenhouse. Lagpas 2 oras din na naghintay si Mang Gustin kay Madam Yvette sa parking lot ng nasabing pamilihan. Nang dumating nga ang matandang babaeng amo, ay isang katerba na namang halaman at ugat-ugat ang mga dala nito. Ang karamihan nga sa mga yon ay hindi na alam ng lalaking driver kung ano yon.
kaya pasimple na lang siyang napakunot ng noo at napailing habang pinagmamasda ng madam. Madam, isang katutak na naman ang mga halaman na to ah. Oo, baka kasi maubusan na naman ako ng mga stock. Mas mainam talaga kapag natural ang gamit para mas manatiling fresh ang balat kaysa gumamit ng mga may chemical na cosmetics. Napatango-tango na lang ang Ginoong Tupper na tumulong na sa pagpasok ng mga halaman at ugat-ugat sa compartment ng kotse. Maraming salamat, Gustin. Ay, nako madam, kasama ho ito sa trabaho ko. Huwag po kayong magpapasalamat. Nang matapos sila sa pamimili sa greenhouse, ay nagtungo na nga ang dalawa sa isang ahensya upang maghanap ng bagong kasambahay at boy. Pero lumabas din kaagad si Madam Yvette ng gusali na ipinagtaka ni Mang Gustin. Madam, ang bilis nyo yata ngayon. Oo nga eh. Pero nakausap ko naman si Mirna. Mirna? Sa human resource yon. Marami raw nakapending na aplikante kaya aabisuhan na lang niya ako kaagad kapag nakapag-hire na sila. Ibig sabihin po maghihintay pa kayo ng ilang araw o linggo. Ganun na nga. Tara na, Gustin, para makauwi na tayo kaagad. Kaagad pinuhay ng tsuper ang makina ng sasakyan at nang paalis na sila ay isang matangkad, maskulado at morenong binata ang tila nagmamadaling kumatok sa bintana ng driver's seat. Sabay na napatingin doon ang mag-amo at nang ididiretso sana ni Mang Gustin ang sasakyan sa pag-aakalang manglilimos ang binata ay pinahinto siya ni Madam Yvette. Ihinto mo muna ang sasakyan, Gustin. Ay, sigurado po kayo madam? Oo. Sige at ibaba mo ang side window dito sa akin. Kagad sumunod ng tsuper at nang maibaba na ang side window ay narinig nila pareho na nagsalita ang binatang maskulado. Ako po si Pablo. Pasensya na po sa istorbo. Nakita ko pong galing kayo sa loob ng agency. Malamang naghahanap po kayo ng boy. Pwede po ako. Pinagmasda ng matandang babae ang binata mula ulo hanggang paa. At nang makita niyang fit itong magtrabaho sa magara niyang bahay, ay napatango-tango siya. Pero binigyan naman siya ni Mang Gustin ng benefit of the doubt dahil walang tiwala ang Ginoo sa itsura ng lalaki. Madam, mag-ingat po kayo dahil maraming manloloko ngayon. Hindi po ako manloloko. Kailangan ko lang po talaga ng pera ngayon. Nandito po yung mga requirements ko. Nandiyan po, meron po akong NBI clearance at saka police clearance. Inabot ng binatang matangkad ang brown envelope na kinuha naman ng matandang babae pero hindi to binuksan. Bakit hindi mo to pinasa sa ahensya? Hindi po kasi ako pasado sa requirements nila eh. Hindi po ako nakapagtapos ng high school. Ang kailangan daw po, high school graduate. Pero kahit gano'n naman, maaasahan po ako eh. Laki po ako sa farm at kaya ko ang kahit na gaano kabigat na trabaho. Gustin, buksan mo ang pinto. Bo? Pagkatango ng matandang babae ay wala nang nagawa si Mang Gustin kundi ang sumunod sa sinabi nito. Pinagbuksan nga niya ng pinto ang matipunong binata at pinapasok sa loob. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, ay natanggap nga si Pablo bilang bagong boy sa magarang bahay ni Madam Yvette Perez. Nagbiyahe na kagad sila pauwi ng bahay at doon pinag-usapan ng iba pang detalye. Tuwang-tuwa naman ang binatang matangkad dahil sa wakas ay meron na siyang trabaho. Yun nga lang ay duda pa rin si Mang Gustin sapagkat iba ang tingin niya kay Pablo. Pakiwari niya ay meron tong plano at sinadya nito ang mga pangyayari para makapasok sa magarang bahay ng pamilya Perez. Kaya habang nagbubuhat sila ng mga pinamili kanina papunta sa storage, ay pinagmamasdan niya lang ang matipunong binata. Napansin niyang parang may kung ano itong minamatyagan, kaya lalong tumaas ang pagdududa niya rito. Anong tinitingnan mo dyan?
May minamatsagang ka ba, ha? Po? Wala naman po. Tinitingnan ko lang yung mga kasambahay nila. Parang wala akong napansin maliban sa isang matabang babae kanina. Ah, si Ana yon. Yung isang kasambahay, kaalis lang kanina, si Sylvia. Ganun po ba? Wala na silang ibang kasambahay maliban sa mga nabanggit nyo? Dalawa lang ang kasambahay dito. Bago pa matapos ni Mang Gustin ang sasabihin ay dumating na ang kanilang amo. Dahil doon ay saglit silang tumigil at hinarap ang matandang babae na kasama na rin si Ana. Gustin, si Ana na ang bahala dyan. Samahan mo na lang muna si Pablo doon sa quarters nyo. Siya na lang bahala ang maglinis ng katabing kwarto. Ipapatawag ko na lang siya kapag kailangan. Sa ngayon magpahinga muna kayo pareho. Ay, sige po, madam. Maraming salamat po, Madam Yvette. Paglabas nila ng magarang bahay ay napansin na naman ni Mang Gustin ang babaeng nakita kaninang umaga. Nagmamadali naman tong maglakad papunta sa storage room kung saan sila galing. Hindi na lang niya napagtuunan ng pansin dahil nakafocus siya sa bagong tauhan na ang tingin niya talaga ay kahina-hinala. Nang nasa quarters na sila, ay kaagad itinuro ni Mang Gustin ang katabing kwarto na hindi nagagamit. Ikaw nang bahala maglinis niyan sa kwarto. Kompleto na rin naman ng mga gamit niyan sa loob at wala ka nang dapat alalahanin. Nagbibigay din si madam ng allowance sa pagkain natin kaya hindi mo na rin kailangang mag-alala sa kakainin mo. Wow, napakagalante naman pala ni Madam. Kaya parang nakakapagtaka kung bakit umalis yung sinasabi niyong kasambahay na si Sylvia ba yun? Malamang nahirapan yon. Sa laki ba naman ng bahay ng amo natin, di ba? O paano? Maiwan na kita. Wait lang po. May itatanong lang po sana uli ako. Maglinis ka na muna ng kwarto mo dahil baka maya-maya ipatawag ka na ron sa mansyon. I-save mo na muna yung tanong mo para mamayang gabi kapag hindi na oras ng trabaho. Oo, sige po. Papasensya na po Napayukod na lang ang matipunong binata bago magtungo sa kanyang kwarto habang si Mang Gustin naman ay tila na konsensya matapos pakitunguhan ng malamig ang bagong salta. Pagpasok niya sa loob ng kanyang silid, ay tinawagan na lang muna niya ang asawang nasa probinsya. Matapos makumusta ni Mang Gustin ang asawa at makausap ng ilang minuto, ay nagpahinga na nga muna siya at umidlip sapagkat alam naman niyang hindi na aalis ngayon ng amo. Pasado 4:00 ng hapon nang magising siya dahil sa magkakusunod na katok sa pinto ng kanyang silid. Pagbukas ng pinto ay tumambad sa kanyang paningin ang matabang kasambahay na si Ana. Sinabi ng babae na pinatatawag siya ni Madam Yvette dahil may importante silang pupuntahan. Pagdating sa parking area ay nandoon na mismo ang kanyang amo na nakaredy na. Pasensya na po, madam. Walang problema. May bigla ang tawag lang kasi sa akin. May susunduin tayong bagong kasambahay. Dahil pinriority ako ni Mirna. Babalik tayo sa agency. Bumalik nga sila sa agency at sinundo ang bagong kasambahay na nagngangalang si Nora. Mahinhin ng dalaga, 5'5" ang taas, kulot ang buhok at 29 years old. Bago umuwi ng magarang bahay ay pinadaan muna ni Madam Yvette sa fine dining restaurant si Mang Gustin para pakainin ang bagong kasambahay. Doon na rin kinilala na matandang babae si Nora kaya pagdating sa mansyon ay nakapalagayan na nila ito ng loob. Ana, pakisamahan na nga muna si Nora sa kwarto niya. Ikaw nang bahala mag-orient sa kanya, ha? Pagkaalis ni na Ana at Nora, saka bumaling ang matandang babae sa kanyang personal driver. Gustin, sige na at bumalik ka na doon sa quarters mo. Pakisabihan na lang din si Pablo na bukas maaga siyang gumising dahil may pagagawa ko sa kanya. Ibibiling ko na lang kay Ana at doon siya magtanong.
Ay, sige po, madam. Habang naglalakad si Mang Gustin papuntang quarters, ay napansin na naman niya ang babaeng nakita niya kaninang umaga. Dahil doon ay napahinto siya at pinagmasdan tong mabuti na parang aligaga. Napansin tuloy siya na matandang babae na papasok na rin sana sa loob ng mansyon. May problema ba, Agustin? Po, ay wala naman po, madam. Ay, sige po, aalis na po ako. Nang muli niyang lingunin ang kinaroroonan ng babaeng hindi pamilyar ang muka, ay nawala na naman to na parang bula. Nanayo tuloy ang mga balahibo niya sa kamay, kaya dali-dali na siyang umalis sa lugar na yon. Pagdating niya sa quarters ay naabutan niya si Pablo na nagsasampay ng ilang damit nito. Hindi niya pinansin ang matipunong binata, pero nang makita siya nito ay sinalubong kagad siya ng ngiti. Umalis po pala kayo. Akala ko walang lakad si Madam ngayon. May sinundo kaming bagong kasambahay. Oh, kumain ka na ba? Kapag nagugutom ka, magpunta ka lang doon sa Dirty Kitchen, ha? Nandun ang stock nating mga trabahador dito. Pwede kang magluto ng kahit ano doon. Pwede rin namang magpaluto ka kay Ana kung hindi siya abala. Kumain na po ako. Sabay kami ni Aling Ana. Ay, siya nga po pala. May bago na ulit kasambahay? Oo. Bukas makikilala mo rin yon. Ay, siya nga pala. Pinasasabi ni Madam na maaga kang gumising bukas, ha? May pagagawa raw siya sa'yo. Mga anong oras po kaya? Kadalasan nagigising ang mga kasambay sa mansyon mga alas 5 na ng madaling araw. Siguro ganong oras ka na lang din pumunta roon. Ang sabi ni Madam kapag natapos ka ng mag-almusal, kay Ana mo na itanong kung ano yung gagawin mo. Sige po. Salamat po, Mang Gustin. Hindi na umimik ang Ginoo. Nagtuloy-tuloy na lang to sa paglalakad papasok sa loob ng kanyang kwarto at nagkandado ng pinto. Noon naman ay hindi talaga siya naglalak ng pinto, kaya lang dahil sa wala siyang tiwala sa bagong manggagawa, kaya ginawa na lang niya yon. Mabilis na nakatulog ang Ginoo dahil na rin sa pagod. Subalit pagsapit ng alas 2 ng madaling araw ay bigla siyang nagising matapos makarinig ng sigaw sa katabing kwarto. At dahil sa naalimpungatan, kaya natataranta siyang napatakbo sa labas at tinungo ang silid ni Pablo. Mabuti na lang din ay may duplicate siya ng mga kwarto sapagkat sa kanya ay pinagkakatiwala ang lugar na yon. Nang mabuksan na niya ang pinto, ay nakita niya kaagad si Pablo sa kama nito na tila hirap na hirap at takot na takot habang sumisigaw. Kaya kaagad niya tong ginising at mahinang tinapik-tapik ang pisngi. Pablo! Pablo! Hoy! Ano nangyayari sa'yo? Gising! Uy, gumising ka! Napabalikwas ng bangon ng matipunong binata at ang makita niya si Mang Gustin ay napayakap na lang siya rito habang umiiyak. Ang ate ko! Ang ate ko! Asa ka na? Yung ate ko, Mang Gustin! Nakita ko siya! Hinagod ng Ginoo ang likuran ng binatang umiiyak hanggang sa mapakalma ito. Nang okay na ang lahat, ay bumitaw na si Mang Gustin sa pagkakayakap. Tila nahiya naman si Pablo na nagpunas ng luha habang nakayuko. Walang imik ang Ginoong tsuper. Pinagmasdan niya lang ang matangkad na binata kaya nakaramdam siya ng kaunting kurot sa puso. Alam niya kasi na kapag madalas managinip ng masama o bangunguti ng isang tao, ay meron tong dinadalang mabigat na bagay sa dibdib. Pasensya na po, Mang Gustin. Naabutan niyo pa ako sa ganitong sitwasyon. Pasensya na po talaga. Salamat din po't ginising niyo ako. Paano po pala kayo nakapasok? May duplicate kasi ako ng mga kwarto rito in case na maiwala. Pagpasensyaan mo na rin ako kung bigla-bigla akong pumasok. Nagulat talaga ako sa sigaw mo .
hindi niyo po kailangan mag-sorry. Malaking pasasalamat ko po talaga at ginising niyo ako. Napanaginipan ko na naman kasi yung ate kong 1 taon nang nawawala eh. Birthday niya po kahapon. Balak pa sana magtanong ng Ginoo pero nang makita niya ang nanlulumong mukha ng binatang matipuno, ay hindi na muna siya nangusisa. Nakita niya rin kasi na mag-aalas 2:30 pa lang ng madaling araw. Sa ngayon, uminom ka na muna ng tubig at matulog ka na ulit dahil maaga ka pang gigising bukas. Kung tapos na mga trabaho natin bukas, saka tayo magkwentuhan tungkol dyan. Makikinig ako. Salamat po, Mang Agustin. Pagbalik ng Ginoo sa kanyang silid, habang nakatingin sa muting kisame, ay napaisip na lang siya ng husto. Habang pinagmamasdan niya kasi si Pablo kanina, pakiwari niya ay meron tong kahawig na nakita na niya. Oo nga, no? Parang may nakita na akong taong kahawig niya eh. Hindi lang ako sigurado kung babae o lalaki. Napakamot siya ng ulo habang patuloy na nakatitig sa may kisame. Masyado pala akong naging judgmental kahapon nung isipin kong masamang tao siya. Hindi ko napagtanto na meron din pala siyang pinagdaraan katulad ko. Napa-sign of the cross na lang siya bago ipikit ang mga mata at pinilit na makatulog. Kinabukasan ay maaga rin silang umalis ni Madam Yvette. Meron daw kasi itong importanteng meeting na pupuntahan. Pero nang marating na nila ang lokasyon, ay nagulat siya sapagkat hindi niya sukat akalain na ang isang mayamang katulad ng kanyang amo ay magpupunta sa ganoong klase ng lugar. Isa yung lumang pamilihan na may malaki at lumang simbahan sa pinakadulo. Habang pinapaandar niya ng mabagal ang sasakyan, ay panay ang paling niya sa kaliwa at kanan sapagkat dama niya ang nakakatunaw na pagtapo ng tingin ng mga taong nasa bangketa. Medyo kinabahan din siya sapagkat ito ang unang pagkakataon na isinama siya ng amo sa ganoong lugar. Ayos ka lang ba, Agustin? Ay, medyo nakakailang at nakakakabay itong pinuntahan nating pamilihan, madam. Ano po bang hinahanap nyo ngayon mga herbs o ugat-ugat? Hindi naman ako mamimili ngayon. Pero depende na lang din siguro kung may makikita akong kailangan. Doon tayo pupunta. Pagkaturo ng matandang babae sa malaki at lumang simbahan na nasa dulo ng tinatahak nilang daan, ay napakunot ng noo ang driver. Lumang simbahan po. Hindi lang yan basta lumang simbahan, Agustin. Panahon pa yan ng mga kanununuan natin. Bago raw dumating ang mga Kastila ay may sambahan na dyan. Na-develop lang pagdating ng mga Kastila dahil sila nga ang nagpalaganap ng pagtatayo ng mga ganyang simbahan dito sa bansa natin. Matagal na po pala talaga yan. Pero kakaiba ang simbahan na yan sa lahat. Hindi yan yung katulad ng mga simbahang nakasanayan mong pasukin. Ano po ba yung ibig niyong sabihin? Malalaman mo mamaya kapag nandun na tayo. Natigil sa pagsasalita ang matandang babae nang biglang magpreno ang tsuper. Merong kasing humarang sa lalaki at di pa to umaalis kaagad. Tumitig pa ng masama kay Mang Agustin na parang nanlilibak. Dahil doon ay ibinaba kaagad ni Madam Yvette ang side window at sinipat sa labas ang lalaking tila nanlilisik ang mga mata. Pagkakita sa kanya ng nasabing lalaki ay tila naging maamong tupato at napayuko. Napatras na lang ng walang ano-ano. Nang maisara ulit ang side window, ay saka siya bumaling kay Mang Agustin na nahihiya sa nangyari. Madam, pasensya na po sa nangyari Wala yung Agustin. Puso talaga ang mga manloloko at mananakot sa lugar na ito. Kaya kung magpapadaig ka, malamang kawawa ka. Dahil sa sinabi ng matandang babae, ay tila napabilib nito si Mang Agustin.
Naisip ng Ginoo na bukod sa pagiging mabait na amo, ay matapang din pala ito kung kinakailangan. Nang marating na nila ang tapat ng simbahan, ay naghanap kagad ng mapaparkingan si Mang Agustin. Nang ayos na ang lahat, ay lumabas na silang dalawa ng sasakyan. Gusto mo bang sumama sa loob ng simbahan? Medyo magtatagal lang ako dahil meron akong mga kasamang kaibigan. May pag-uusapan kaming mahalagang bagay. Dito na lang po siguro ako maghihintay, madam. Maya-maya na siguro ako papasok sa loob. Walang problema. Maggala-gala ka na lang muna sa pamilya at baka may magustuhan ka. Tatawagan na lang kita kung sakali. Sige po, madam. Basta huwag ka na lang masyadong makikihalubilo sa mga tao rito, ha? Katulad ng sinabi ko sa iyo kanina. Maraming manloloko at hindi gumagawa ng kanais-nais dito. Pero huwag ka mag-alala dahil naamoy naman nila na sa iyo ang pabango ko. Kaya wala ka rin naman dapat alalahanin. Napakunot na lang ng Ginoong tsuper sapagkat hindi niya rin naman na-gets ang sinabi ng matandang babaeng amo. Sinundan na lang niya ito ng tingin at nang nasa loob na ay saka siya tumalikod at pinagmasdan ang malawak na pamilihan. Doon na lang din niya napagtanto na karamihan sa mga tao roon ay tila nakatingin nga sa kanya na parang nanlilibak. Nakaramdam tuloy siya ng kilabot dahil sa mga kakaibang dating ng tao pati na rin ng mga aura nito. Ano bang klaseng lugar ito? Imbis na maggala-gala ay nanatili na lang tuloy muna siya sa loob ng sasakyan dahil hindi niya nagugustuhan ang kakaibang vibes ng buong paligid. At para malibang ay tinawagan na lang niya ulit ang asawang si Sally at kinausap ito. Mahaba-haba ang kanilang naging usapan ng asawa at naikwento na nga rin niya ang tungkol sa lugar na to na ngayon niya lang napuntahan. Mahal, alam mo bang itong napuntahan naming lugar ni Madam Ibet? Napaka-creepy. Yung mga tao kung makatingin sa akin akala mo lalamunin ako ng buhay Tapos, karamihan sa mga binebenta dito, kundi mga palumuti kwintas na may buto ng patay na hayop, mga langis at kung ano-ano pang kawirdohan. Basta, hindi ko talaga feel ang lugar na ito. Parang ang bigat sa pakiramdam kahit nasa tapat na ako ng simbahan Dahil doon ay sinunod na nga niya lang ang mga payo ni Sally na pumasok sa loob ng simbahan. Nang matapos na silang mag-usap ng kanyang asawa ay lumabas siya ulit ng sasakyan at dali-daling pumasok sa loob ng malaki at lumang simbahan. Subalit ganun na lang ang gulat niya dahil kung mas creepy na ang vibe sa labas, mas creepy pa pala sa loob mismo ng simbahan. Madilim ang mga ilaw na kulay pula. Kakaiba rin ang mga ribulto ng santong nakadisplay. Karamihan sa mga ito ay walang ulo na sinadya yatang basagin. Wala rin siyang nakitang ribulto ni Jesus na nakapako sa krus. Pero meron siyang isang nakitang santo na kahawig na mga tipikal na santo. Ang kaso lang ay nakataklob ang ulo nito at parang nagarote. Kulay itim ang mga upuan pati ang mga kandilang nakasindi sa bawat kanto kaya mas lalong naging creepy ang lugar. Bukod doon ay mas mabigat ang pakiramdam niya rito kaya napayakap na lang siya sa sarili. Mas lalo siyang nagulat nang makita ang iilang tao na nasa loob na panay din nakasuot ng itim at mga nakabelo. May lumalakad ng nakaluhod papunta sa altar. May nakapwesto rin doon na tumutulog ng panalangin habang umiiyak at meron namang tahimik at taimtim lang na nagdarasal pero hindi niya maintindihan ang salitang ginagamit kahit katabi niya lang to at malinaw na naririnig. Diyos ko po, anong klaseng simbahan ba itong napasok ko? Nanatili lang siya sa isang gilid habang napa-sign of the cross. Subalit matapos niyang gawin yun ay sa kanya lang napansin na nakatingin na sa kanya ang mga taong naroon. Ang lahat ay tumigil sa kanilang mga ginagawa para lang balingan siya kaya mas lalo rin siyang nahintakutan.
Napasandal na lang siya sa pader hanggang makita niyang isa-isang naglalapitan ng mga tao sa kanyang kinaroroonan. Dahil doon ay hindi kagad siya nakakilos. Pinangunahan kasi siya ng takot hanggang sa maabutan na lang niya ang sarili na isa-isa nang hinahawakan ng mga taong nakabelo. Nagimbal siya matapos maramdaman ng mahigpit na paghawak sa kamay niya ng isang ginang na hindi niya na rin nakita sapagkat nagsisiksika na mga itong maabot lang siya. Dahil doon ay biglang nagdilim ang kanyang paningin at napasigaw na lang sa sobrang takot. Pagdilat ng mga mata niya ay ganun na lang ang gulat ni Mang Gustin dahil nasa loob pala siya ng sasakyan. Ano ba yun? Masamang panaginip lang pala. Akala ko'y totoo na. Napahawak pa siya sa dibdib habang sinusulyapan ng malaki at lumang simbahan. Nang umayos na ulit ang kanyang paghinga, ay tiningnan niya ang oras. Magdadalawang oras na palang nasa loob ng simbahan ng kanyang amo, kaya medyo napakunot siya ng noo. Ngayon ko lang napagtanto na masyado palang relihiyoso si Madam. Kaya pala napakabait niyang amo ah. Ay nako, magtatagal pa kaya siya sa loob? Inayos niya ang sarili at tumarap sa rearview mirror, kaya napansin niya ang braso na merong mantsa ng kamay ng tao. Dahil doon ay napatingin ulit siya sa bukana ng simbahan. Inalala ang mga napanaginipan. Nang mapagtanto niyang tila hindi isang panaginip ang mga pangyayari, ay mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang pagkatao. Kaya siya napayakap sa sarili. Ilang saglit pa ay napalibot siya ng tingin dahil napansin niyang tila nakamasid sa kanya ang mga taong nasa paligid. Dumoble ang takot na nararamdaman niya na lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ano bang klaseng lugar to? Natigilan na siya pagkarinig na merong kumakatok sa pinto ng sasakyan. Paglingon roon ay nasilayan niya kaagad si Madam Yvette na nakatayo sa labas ng sasakyan. Wala sa sarili niyang binuksan ang pinto ng kotse habang umaktong normal lang ang lahat. Pasensya na po, Madam. Nakaidlip po ako eh. Hindi na rin tuloy nakapasok sa loob ng simbahan. Ayos lang, Gustin. Makakaidlip ka talaga. Halos 2 oras din kasi ako roon sa loob dahil napasarap ang usapan namin. Aalis na po ba tayo? Oo, pero hindi pa tayo uuwi. May kailangan lang akong bilhin na halaman sa greenhouse. Pagkatapos ng saglit nilang pag-uusap ay bumiyahe na nga kaagad sila papuntang greenhouse. Makalipas ang ilang oras, pagdating doon ay wala nang inaksayang oras sa matandang babae. Binili na niya kaagad ang sinasabing kailangang halaman. Pag-uwi sa mansyon ay kaagad binuhat ni Mang Gustin ang pinamili ng kanyang amo at dinala sa storage kung saan niya naabutan si Ana na nag-aayos ng ilang mga halaman. Pagkalapag ng halaman ay saglit siyang nagmasid-masid sa loob. Sinubukan niya kasi kung makikita niya pa rin ang hindi pamilyar na babaeng nakita niya kahapon. Sa tagal ng pagmamasid ay bigo siyang makita to. Hanggang sa mapansin na lang siya ni Ana at matanong kung sino ang kanilang hinahanap. Ay, wala. Si Pablo, nandito ba siya sa mansyon? Pagkasabi ng ginang na nasa quarters na si Pablo, ay umalis na rin kagad si Mang Gustin. Naiilang din talaga kasi siya kay Ana sapagkat hindi niya rin talaga gusto ang aura nito. Para kasing mas masungit pa ang nasabing kasambahay kaysa sa amo nilang napakabait. Nagtungo muna siya sa dirty kitchen para magapunan. Doon ay nakasabay niya si Nora na tila nahihiya pa. Kumusta ang unang araw mo dito sa magarang bahay ng mga Perez? Okay naman po. Medyo nanibago lang kasi napakalaki nitong bahay eh. Kalahati lang nitong mansyon yung dati kong pinapasukan. Tapos marami kaming kasambahay kaya hindi ganun nakakapagod. Masasanay ka rin, Nora.
Basta, kumain ka ng marami kasi libre naman ang mga to. At hindi nagtitipid ang amo natin sa pagkain. Lahat na nandito sa kusina, sa atin yan. Ang bait po pala talaga ni Madam, ano? Nagtataka lang ako kung paano umalis yung pinalitan ko eh. Isa lang ang sagot ko dyan. Hindi siya nasanay sa laki nitong bahay. Kaya nga ikaw, sinasabi ko sa iyo, hanggat may pagkain, kumain ka. Kasi isa yan sa magbibigay lakas sa iyo. Tingnan mo si Ana. Nakita mo kung gaano kalusog yung basungit na yon. Napangiti ang dalaga habang nagpapatuloy si Mang Gustin sa pagsasalita. At saka, huwag ka mag-alala ngayon. Dahil nandito na rin naman si Pablo. Kapag may mabibigat na gawain, siya ang tawagin mo. Yun nga po ang sabi ni Ate Ana. Salamat po sa inyo ah. Mabuti na lang at mababait ang kasama ko dito, lalo ng amo natin. Basta, magtrabaho ka lang na mabuti. Siguradong magiging okay ang lahat. Kung kailangan mo ng kausap kapag free ka, puntahan mo lang kami sa gazebo. Yung malapit doon sa swimming pool. Doon kami madalas natambay kapag walang ginagawa. O pwede kang makipagkwentuhan sa amin doon. Marami-rami pang napag-usapan ng dalawa na naudlot lang matapos dumating si Ana na sinabihan ng bagong kasambahay na bago matulog ay i-check muna kung nakasarang maigi ang mga pinto ng mansyon. Ilang saglit pa ay nagpaalam na rin si Mang Gustin sa dalaga. Pagdating niya sa quarters ay naabutan niya sa veranda si Pablo na tila malalim na naman ang iniisip. Ay, kumusta naman ang araw mo? Parang ang lalim na naman ang iniisip mo ah. Ho? Medyo napagod lang ngayong araw. Marami po akong ginawa sa garden eh. Maraming pinatanim na bagong halaman si Ate Ana. Utos daw ni Madam. Akala ko kung ano na iniisip mo eh. Masyado ka kasing seryoso. Yung mga halaman kasing natanim ni Madam Yvette, yung iba, hindi ako pamilyar. May iba naman na nakita ko na sa mismong bahay ng sikat na albularyo dun sa probinsya namin. Mahilig talaga sa halaman ng amo natin. Kaya kung ano-ano talagang pananim ang nandito sa mansyon. At saka, i-expect mo na palagi ka magtatanim at siguraduhin mong ma-maintain yung ganda ng garden niya ha. Kaya nga po eh. Mang Gustin, nakapasok ka na po ba sa greenhouse ng mansyon? Napakunot ng noo ang Ginoo matapos yung sabihin ng maskuladong binata. Narinig na kasi niya na nabanggit nga ni Madam Yvette na merong greenhouse sa loob ng mansyon. Pero hindi pa niya to napasok o nakita. Kanino mo naman narinig yung tungkol sa greenhouse? Kay Ate Ana po. Nakapasok na po ba kayo ron? Para kasing wala ko napansin kanina pagkalibot ko sa mansyon eh. O hindi ko lang nakita dahil sa laki ng bahay. Ang totoo niyan, Pablo. Ako mismo, hindi pa nalilibot ang mag-arang bahay ng amo natin. Narinig ko na yung greenhouse na yan pero hindi ko rin alam kung saan banda yan dyan sa mansyon eh. Mag-aapat na buwan pa lang kasi ako rito sa mansyon ng mga Perez. At sa maniwala ka man o sa hindi, ilang beses pa lang ako nakakapasok sa loob ng malaking bahay na yan. At sa sala, dirty kitchen at storage room lang yung madalas kong mapuntahan. Ni banyo nga, hindi ako nakakapagbanyo roon eh. Kasi meron naman tayo dito sa quarters. Ganun po ba? Bakit po? Bawal po bang maglibot sa loob ng mansyon? Ay, hindi naman. Kaya lang eh. Saglit na tumigil ang Ginoo na tila naiilang sa kanyang sasabihin. Nang mapansin siya ng matangkad na binata ay napakunot ito ng noo na punong-puno ng pagtataka. Kaya lang po Hindi ko alam kung dapat ko ba tong sabihin. Ayaw kong takutin ka pero sa atin na lang to ha. Iba kasi yung vibes ko sa mansyon eh. Alam mo yon, sa sobrang laki at sobrang gara ng bahay, feeling ko may something o haunted yung mansyon.
May kakaiba talaga akong nararamdaman. Ako nga rin po eh. Natigilan sila pareho at napatingin sa kabuuan ng magarang bahay. Pagkatapos noon ay saka sila nagbalik sa usapan. Sa laki ng bahay na yan, tapos tatatlo lang sila. Malamang posibleng pamahayan niya ng kung anong elemento. Sabi po ni Ka Udoy, yung albularyong tinutukoy kong taga sa amin, sobrang natural na raw talaga na pamahayan ng mga iba't ibang uri ng elemento ang mga malalaking bahay. Lalo na kapag puno ng mga antigong gamit. Doon daw po kasi minsan kumakapit o nananahan yung mga ligaw na espiritu. Ay nako, nakakakilabot naman yung sinasabi mo, Pablo. Sa 3 buwan ko ritong pag-i-stay ngayon lang ako nangilabot ng ganito. Grabe, tatayuan yung balahibo ko. Kanina nga po, marami ako nakitang antigong display eh. Tapos, kakaiba po talaga yung pakiramdam ko. Parang may puwersa na nagpapaalis sa akin. Ramdam na ramdam ko po yun. Parang ayaw niya akong nandun sa loob. Kaya rin po siguro ako napagod ng husto eh. Hoy, seryoso ka ba dyan? Opo. Nang sabihin niyo ng binatang matipuno, ay saka sumagi sa isip ni Mang Agustin tungkol sa nakita niyang babae kahapon sa bakuran at sa loob ng magarang bahay. Tama ang hinala niya na hindi yung totoong tao kundi posibleng kaluluwa na nananahan sa mansyon. Wala ka namang nakitang kahit ano. Wala naman po, Mang Agustin. Bakit po ba? Kahapon kasi, bago kami umalis ni Madam, makailang beses akong nakakita ng babae. 3 o 4 na beses yata. Sabi ko na nga, may langyang yan. Nanayo na naman talaga yung balahibo ko, oh. Buti na lang hindi yung nagpakita ngayon. Pasensya na po kayo, Mang Agustin. Pero hindi ko po kayo tinatakot ah. Ako nga rin po mismo nangilabot kanina. Dapat takbo kaya ako nung nasa koridor ako nung 2nd floor. Kasi ako lang mag-isa ron eh. Parang pakiramdam ko, may mga matang nakatingin sa akin. Nako, huwag ka nang maggalagala ron sa mansyon. Mamaya kapag nakita ka ni Ana kung ano pa yung isipin nun. Hanggat maaari, Pablo, ha? Pupunta ka lang doon kapag pinatawag ka. Ako nga, madalas lang magtambay doon sa gazebo pero pakiramdam ko pa rin katulad ng sabi mo, parang may mga matang nakatingin sa akin sa kung saan-saan. Abay, para silang CCTV. Posible po talagang haunted yung mansyon. Ay nako, tama na nga muna tayo sa usapan na to. Baka hindi na ako makatulog nito Tayo na uwi sa usapang katatakutan. Pasensya na po ha. Wala namang problema basta sa atin na lang ang kwentuhan na to, ha. Huwag mo nang babangkitin kahit kanino, lalong-lalo na kay Ana. Baka mamaya magsumbong pa yung kay Madam mapagalitan tayo. Sa bagay may point po kayo. Kahit sino naman magagalit kapag narinig nilang parang may nagkakalat ng hindi maganda tungkol sa bahay nila. Lalo na dyan sa mansyon. Oo, tama ka. Hoy Sasha, matutulog na ako at maiwan na muna kita dyan, ha. Matulog ka na rin dahil mukhang may papagawa na naman sa'yo bukas yung amo natin. Pumili kami ng mga halaman kanina Sige po. Salamat po sa pakikipag-usap niyo ngayon sa akin. Mang Agustin, good night po sa inyo Tumango na lang ang Ginoo saka pumasok sa kanyang silid. Dumiretso kagad siya sa banyo at nag-shower. Nang matapos na, ay humiga siya at muling tumingin sa puting kisame bago mahinang nagsalita. Ang daming nangyari ngayong araw na to, Yung sa simbahan. Ngayon naman itong sa mansyon. Ay nako, may kakaiba talaga kay Madam Yvette at lalo na sa magarang bahay niya. Napa-sign of the cross na lang bago ipikit ang mga mata. At dala na rin ng pagod ay nakatulog naman siya na mahimbing kahit papaano.
Kinabukasan, alas 7 ng umaga, matapos makapag-ayos si Mang Gustin ng sarili, ay nagtungo kagad siya sa dirty kitchen para makapagkape at makapag-almusal. Wala siyang naabutang tao roon pero may nakita siyang luto ng pagkain kaya nagsandok na lang siya ng makakain. Dahil wala namang nakasked na lakad ngayong araw si Madam Yvette, kaya nagpakampante lang siya at nagpaaraw saglit malapit sa hardin. Mula roon ay nakita niya si Pablo na naggugupit ng mga sobrang dahon ng ilang halaman. Pagkakita sa kanya ng binata ay kumaway ito at nginitian lang din siya. Pagkatapos noon ay naglakad na siya hanggang makarating sa swimming pool area. At dahil walang katao-tao sa lugar na yon, kaya pumwesto na ulit siya sa gazebo saka doon itinuloy ang pag-inom ng kape. Narelax na naman siya sapagkat sa buong mansyon ay ang gazebo ang pinakapaborito niyang pwesto. Tanaw na tanaw kasi roon ang magandang tanawin sa labas ng bakuran. At habang umiinom ng kape, ay eksakto naman na napasadahan ng tingin niya ang isang pamilyar na babae mula sa pintuang papasok sa mansyon na malapit sa swimming pool. Ganun lang ang gulat niya nang makita si Sylvia na namumutla ang balat at parang aligaga. Patakbong naglakad ang dalaga papasok sa loob ng magarang bahay. Sylvia? Dahil sa sobrang pagkabigla ay kamuntikan pa niyang mapitiwan ng tasang hawak. Mabuti na lang ay nasalo niya kaagad ito. Yun nga lang, natapunan naman ang damit niya ng kape kaya nawala ang atensyon niya sa nasabing kasambahay. Nang muli niyang lingunin ang kinaroroonan ni Sylvia ay wala na to roon. Aba, namamalikmata lang ba ako? Para makasiguro, habang pinupunasan ng kamay ang damit na natapunan ng kape, ay mabilis siyang naglakad papunta sa nasabing pintuan kung saan niya nakita ang dalaga. Pero nang naroon na siya, ay ibang tao ang tumambad sa kanyang mga mata. Kunot noong napatingin sa kanya si Ana na tila nagtataka dahil para siyang gulat na gulat. Ay, pasensya na. Nagmamadali lang ako. Natapunan kasi tong damit ko ng kape. Bago umalis ay sinabihan siya ni Ana na pumunta kaagad sa dining area sapagkat may importanteng sasabihin ng kanilang amo. Nagbihis nga siya kaagad at dali-daling nagtungo sa dining area at naabutan na niya roon sina Madam Yvette, Ana, Pablo at Nora. Pagkadaka ay napukaw ng atensyon niya ang mahabang dining table sapagkat may mga ordered food doon. Mga pagkaing inihahanda sa pagdiriwang ng kung anuman. Ngayong kumpleto na tayong lahat, sasabihin ko na ang dahilan kung bakit ko kayo ipinatawag rito. Alam kong napansin niyong may handa rito sa mesa. Kung magtatanong kayo kung anong meron ay ito ang sagot ko. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kaarawan ni Sylvia kahit pa umalis na siya rito. Masimpleng napakunot ng noo si Mang Gustin na eksakto ring muling sumagi sa isip niya ang dalaga na nakita niya lang kani-kanina. Napabulong tuloy siya sa sarili na wala sa oras. Nagkataon lang ba na nakita ko siya kanina? Noon kasing nandito pa siya, tinanong ko kung saan niya gustong mag-celebrate ng birthday. Nung sinabi niyang okay na siya kahit dito sa mansyon, ipinangako kong tutuparin yon kaya kahit wala na siya, bilang pagtupad ng pangako, ise-celebrate pa rin natin ang birthday niya. Kitang-kitang tuwa sa mga mata ni Pablo at Nora sapagkat lalo silang humanga sa angking kabaitan ng kanilang amo. Nakisiyan na lang din si Mang Gustin kahit ang totoo ay medyo nawiwirduhan siya sa mga nangyayari. May napansin din kasi siya sa mga mata ni Pablo na parabang may kung anong pangungulila sa mga mata nito. Dahil sa pagse-celebrate ng kaarawan ng dating kasambahay, ay pansamantalang tumigil ang lahat ng gawain sa bahay. Hinayaan lang sila ni Madam Yvette na magkasiyahan ng ilang oras bago bumalik sa kani-kanyang gawain.
at mabilis na lumipas ang oras. 9:30 ng gabi. Naabutan ni Mang Gustin ng dalagang si Nora na nagpupunas ng lamesa sa dirty kitchen. Balak kasi sana ng Ginoo na magtimpla ng gatas para makatulog siya kaagad. Sabi kasi ni Madam Yvette kanina ay babalik sila sa may pagka-creepy na simbahang pinuntahan nila noong nakaraang araw. Oh, bakit gising ka pa? Mag-aalis 10 na ng gabi ah. Patulog na rin po. Hinugasan ko lang yung mga natirang hugasin. Ah, ganun ba? O sige, matulog ka na. Ako nang bahala rito. Magtitimpla lang ako ng gatas para inumin at nang mabilis akong makatulog. Ako na po magtitimpla. Ah, o sige. Salamat. Habang nagtitimpla ng gatas ay hindi naiwasan ng dalaga na makapagtanong sa Ginoo tungkol sa isang bagay. Mang Gustin, gaano na po katagal dito si Sylvia? Ay, magkasabay lang kami. Siguro kung di siya umalis, mag-4 na buwan na rin siya. Kailan naman po siya umalis? Yung eksaktong araw na ang pagdating mo rito, umaga lang noon umalis na siya tapos ikaw naman sa gabi. Doon ka dumating, di ba? Bakit mo pala natanong, Nora? Saglit na natigilan ng dalaga sa paghalo ng gatas kaya napansin ng Ginoo na tila ba may kung anong gusto itong sabihin sa kanya. Pagkaabot ng natimplang gatas ay saka ulit nagtanong si Mang Gustin. Bakit? May problema ba? Napalingon muna sa pintuan papunta sa kabilang silid si Nora at nang masiguro na silang dalawa na lang ang tao roon ay saka siya kabadong nagwika. Ano po bang itsura nung sinasabi niyong Sylvia? Mahaba po ba yung buhok na may kulay? Tapos medyo payat at parang namumutla ang kutis? Ha? Bakit? Nakita mo ba siya? Hindi nagsalita ang dalaga pero kitang-kita ang takot sa mukha nito habang tumatango. Kaya kinutuban na rin si Mang Gustin sapagkat nakita niya rin ang dating kasambahay kaninang umaga malapit sa swimming pool area. Saan? At kailan mo siya nakita? Kanina lang po, bago ako pumunta rito. Patulog na po sana ako. Tapos may narinig akong naiyak sa CR. Doon po sa dati niyang kwarto, kung saan ako natutulog ngayon. Hindi makapaniwala si Mang Gustin sa kanyang narinig. Dahil tuloy doon ay mabilis na gumapang ang kilabot sa buo niyang katawan. Subalit tinabayan niya ang loob para matapos mapakinggan ang kinukwento ng dalagang halatang takot na rin. Akala ko po nung una, si Ate Ana na nakigamit lang ng banyo, kaya binuksan ko po kaagad ng pinto para patahanin siya. Tapos, gano'n na lang po ang gulat ko nang makita si Ate Sylvia. Iyak siya ng iyak. Tapos nung nakita niya ako, ang sabi niya, salamat daw dahil kahit papaano ay na-celebrate yung birthday niya. Kahit patay na raw siya. Ano? Sinabi niya yon? Opo. Tapos, sa isang kisap mata ko lang, bigla na lang siyang nawala kaya natakot ako. Lumabas ako dito at naglibang-libang na lang para makalimutan ko po yung nangyari. Kung nagmumulto po si Ate Sylvia, ibig sabihin nun, baka hindi po siya totoong Naniniwala ako sa mga sinasabi mo. Dahil kaninang umaga, nakita ko rin siya sa bandang swimming pool area. Ang akala ko nga namamalikmata lang ako. Dahil doon ay tuluyan ang naiyak ang dalaga kaya inalo-alo siya ng Ginoo hanggang sa mapakalma. Mang Gustin, natatakot na po kung matulog sa kwartong yon. Ibayan mo lang ang loob mo sa ngayon, Nora. Huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Basta sa ngayon wala mo nang makakalam ng mga to, ha? Kahit kay Ana, lalong-lalo na kay Madam. Huwag mong sasabihin. Sige na, tumahan ka na at bumalik ka na ron sa kwarto mo. Magdasal ka at tapangan mo ang loob mo, Nora. Pagkatango ng dalaga ay naglakad na to pabalik sa silid kahit natatakot ng husto.
Wala namang nagawa si Mang Gustin dahil hindi naman niya po pwedeng patulugin sa quarters ang dalaga sapagkat baka kung ano pa ang isipin ng ibang tao. Nang nasa kwarto na ang Ginoo, ay matagal tuloy siyang dinalaw ng antok dahil sa mga napag-usapan nila hanggang sa umabot na lang siya ng eksakto 12:00 ng gabi. Paulit-ulit kasing nagritmo sa utak niya ang mga sinabi kanina ng dalaga. Kaya hanggang ngayon ay nananayo pa rin ng mga balahibo niya lalo na sa huling sinabi ni Nora. Opo. Tapos isang mata ko lang, bigla na lang siyang nawala. Kaya sa takot ko, lumabas ako rito at naglibang-libang para makalimutan ko po yung nangyari. Kung nagmumulto po si Ate Sylvia, ibig sabihin nun, baka hindi po siya totoong umalis. Walag yan. Posible nga kayang hindi talaga umalis si Sylvia. Kung nagmumulto siya sa mansyon, ibig sabihin, doon lang din siya pinatay at posibleng nandun pa rin ang katawan niya. Naudlot na siya sa pagsasalita sapagkat narinig na naman niya ang pagsigaw ni Pablo mula sa kabilang kwarto. Dahil doon ay tinungo na naman niya ang silid ng binata at ginising ito. Hoy, Pablo, nananaginip ka na naman. Hoy, gising! Ate! Natigilan na ang binata matapos siyang makita ang Ginoo. Napasandal na lang siya sa isang gilid at napatingala. Napanaginipan ko na naman si ate. Hindi umimik ang Ginoo. Kumuha lang to ng tubig at inabot sa binatang malapit ng mapaiyak. Pagkainom ng tubig ay saka muling nagsalita si Pablo. Mang Gustin, mapagkakatiwalaan ko po ba kayo ng sikreto? Ay, oo naman. Pero kung hindi mo feel na magkwento ayos lang sa akin. Hihintayin ko ang oras na maluwag sa loob mong ikwento kung ano ba talaga ang totoong nangyari sa ate mo. At bakit mo siya napapanaginipan. Dati pong nagtatrabaho ang ate ko sa mansyon na ito. Sa mansyon ng mga Perez. Si Ate Yvonne. Namilog ang mga mata ng Ginoong Tsoper sa kanyang narinig. Nung isang araw, birthday niya po. Yung araw na nakapasok ako dito. Yun din ang araw na nawala siya at hindi na nagpakita sa amin. 1 taon na po yung nakakalipas. Kung gano'n ate mo yung tinutukoy ni Madam na bigla raw umalis 1 year ago. Pero wala namang kahit anong ninakaw. Naniniwala po ba talaga kayo sa sinasabi ni Madam Yvette? Hindi magagawa ng ate ko ang bigla na lang maglaho na parang bula. Alam niyang mag-aalala ng husto mga magulang namin, kaya hindi niya magagawa yun. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko. Pasensya na, nagugulat lang din ako sa mga nangyayari ngayon Kinonsulta namin kay Kaudoy kung nasaan talaga ang ate ko. At ang nakikita nga niya ay silid na puro halaman. Ang natatandaan ko noon sa huling sinabi ni ate bago siya hindi magparamdam, kapag daw hindi na namin siya nakita nasa greenhouse lang siya matatagpuan. Pagkatapos magsalita ay kinuha ng binata ang kanyang pitaka at dinukot ang litrato ng babae roon saka ibinigay kay Mang Gustin. Dahil mag-4 na buwan pa lang po kayo rito, malamang hindi nyo na naabutan ng Ate Yvonne. Pero kung may tatanong niyo po kay Ate Ana na nakita ko ng babaeng ito. Siya yung sinasabi ko sa yung babaeng nakita ko nung araw na makapasok ka sa mansyon. Natigilan ng dalawa at nagkatitigan. Habang tila parehong tumatakbo sa kanilang mga isip. Hanggang sa biglang magsalita ang matipunong binatilyo. Posibleng nasa greenhouse nga ng mansyon ng ate ko. At posibleng patay na siya, katulad ni Sylvia. Po? Noong nagpakita sa akin ang ate mo, birthday niya noon, di ba? Kahapon, nung birthday naman ni Sylvia, nakita ko rin siya sa bandang swimming pool area. At ang mas nakakapangilabot, si Nora mismo. Nakita niya sa banyo si Sylvia na umiiyak. Kung tama nga ang naiisip ko, na parehong nagpakita ang mga dating kasambahay sa mismong kaarawan nila. Ibig sabihin, patay na nga talaga sila at nasa mansyon lang ang mga katawan nila. Sa greenhouse po.
Sinasabi ko na nga ba? May kutob akong hindi maganda sa mag-arang bahay ng amo natin eh. Kaya pala siya mabait dahil meron siyang tinatagong kung ano sa loob ng mansyon. Kung ganun po, patay na talaga ang ate ko. Kaya pala sa panaginip ko, sumisigaw siya sa akin at tumakas na ako eh. Ang ibig niya sigurong sabihin eh, umalis na ako sa lugar na ito. Siya rin siguro yung nararamdaman kong mabigat na puwersa sa mansyon eh, na parang pinagtatabuyan ako. Sige na, tumigil ka muna sa pag-iyak at magpakatapang ka, Pablo. Gamitin mo ang laki ng katawan mo para makaalis dito kasama si Nora. Eh, paano po namin gagawin yun? At saka, paano po si Ate Ana? Matagal na siyang tauhan ni Madam Yvette. Ibig sabihin, posibleng alam niya rin ang ginagawa ng amo natin. O baka maaring kasabwat pa siya. Bukas, aalis kami ng amo natin. At gawin yung pagkakataon yon para makaalis na rito bago pa mapahamak ang isa sa inyo at matulad kay Ate Yvonne mo at kay Sylvia. Kung ano man ang ginagawa nila, siguradong madilim yon katulad ng pakiramdam ko sa lugar na ito. Kung mapapatunayan na pinatay ni Madam Yvette ang tao, kailangan siyang magbayad sa mga kasalanan niya. Oo, at kailangan mong mapatunayan yon bukas, kaya makinig ka sa mga sasabihin ko. Marami pa silang napag-usapan at napagplanuhan, kaya hindi na halos nakatulog ang dalawa dahil na rin sa pangamba sa kung ano ang susunod na mangyayari. Pinagandaan talaga nila upang matigil na ang kung anumang ginagawa ni Madam Yvette na alam nilang hindi kaaya-aya. Pasado 7:00 ng umaga, nagkita-kita sina Mang Gustin, Pablo at Nora sa dirty kitchen at sabay-sabay na nag-almusal. Halata sa mukha nilang tatlo na hindi gaanong nakatulog dahil sa matinding revelasyon na nangyari kagabi. Habang nagkakape para magtanggal ng antok, ay palihim silang nag-usap-usap habang pasulyap-sulyap sa pintuan ng silid. Inaantabayanan kasi nila ang biglang pagsulpot ni Ana at ni Madam Yvette. Nora, makinig kang mabuti sa sasabihin ko. Pag-alis namin ni Madam Yvette, sumunod ka sa lahat ng sasabihin ni Pablo. Iimpake mo na mga importanteng gamit mo dahil aalis na kayo rito kapag nakakuha ng tiyempo. Kapag nakarating na kami ni Madam sa pupuntahan namin, tatawag ako sa inyo para isagawa ang plano natin. Ano po bang nangyayari? Malalaman mo mamaya. Ikukwento ko sa iyo ang lahat. Sa ngayon, magpapanggap muna tayong mahinahon at walang alam sa kung anong kadilimang bumabalot sa lugar na ito. Re-cooperate ka na lang at masisiguro ko sa iyo makakaalis tayo rito ng ligtas. Ha? Sige po. Pablo, katulad ng pinag-usapan natin kagabi, kailangan mong kumuha ng ebidensya para mapatunayan natin sa kinauukulan ng lahat. Hanapin niyo yung greenhouse at mag-iingat kayo. Eksaktong pagkasabi noon ng Ginoo ay dumating na nga si Ana at tinawag siya dahil nakahanda na si Madam sa kanilang pag-alis. Bumalik na rin si Pablo sa hardin at umaktong normal sa mga bagay-bagay, habang ang dalagang si Nora ay sumama naman kay Ana para maglinis ulit sa loob ng mansyon. Nang nasa parking lot na si Mang Gustin ay naabutan niya ang amo na nakatayo sa tapat ng kotse at naghihintay sa kanya. Dahil doon ay inayos niya rin ang sarili at umaktong normal para hindi mahalata na matandang babae na may ideya na siya sa madilim nitong katauhan. Good morning po, Madam. Pasensya na po at nahuli ako. Kararating-rating ko lang din naman. Good morning din sa'yo. Teka, bakit parang ang laki ng eye bags mo? Nakatulog ka ba ng maayos kagabi o wala ka pang tulog? Ilang oras lang po kasi ang tulog ko. Napuyat ako gawa ng namiss ko yung asawa ko at nakipag-usap magdamag eh. Ayaw pa nga pong paawat kung di ko pa sinabing meron po tayong lakad ngayon. Hindi pa magbababa ng cellphone yung asawa ko. Ganun ba? Kaya mo bang magmaneho ngayon? Sabihin mo lang kung hindi dahil mahirap magmaneho kung kulang ka sa tulog. Pwede namang bukas na lang tayo lumakad. Hindi po. Nakapagkape naman po ako. At alam niyo naman pong hindi ako antukin. Nakakatulog lang ako kapag nakapark na ang sasakyan.
Ay, sige. Kung mapilit ka, tutuloy tayo. Alam mo naman na ang daan papunta roon sa simbahan, hindi ba? Opo, madam. Pagsakay ni Madam Yvette sa kotse ay kaagad nagmaneho si Mang Gustin. Napa-sign of the cross pa siya at napabulong sapagkat ang totoo ay nag-aalala siya kina Pablo at Nora. Makalipas ang ilang oras, nang marating na nila ang simbahan ay kaagad ipinwesto ni Mang Gustin ang sasakyan sa safe na parking area. Pinagbuksan niya lang ng pinto ang matandang babae at pagkatapos ay sinundan na lang to ng tingin hanggang sa makapasok na sa loob ng simbahan. Nang masigurong wala na sa paningin niya si Madam Yvette, ay kaagad niyang tinawagan si Pablo. Pablo, kumusta na kayo dyan? Posibleng katulad nung isang araw baka mga 2 oras kami rito, plus 2 oras din ang biyahe pa uwi. Dapat mahanap mo na kagad ang greenhouse Nakita ko na po, Mang Gustin. Nandito sa basement yung sinasabing greenhouse. Nakita ko yung bangkay ni Ate Imon. Nakilala ko dahil sa kwintas na binigay ni tatay sa kanya bago umalis sa amin Ginagawa nilang pataba sa mga halaman ng mga bangkay. Nakita ko rin ang katawan ni Sylvia. Naaagdas at inuuhod na rin. Anong klaseng tao si Madam Yvette? Yan ang aalamin ko ngayon. Sige na, umalis na kayo dyan at mag-iingat kayo. Siguraduhin mo makakakuha ka ng ebidensya. Picturean mo sa cellphone mo, ha? Pagkababa ng telepono ay kaagad napatingin ng Ginoo sa malaki at lumang simbahan. Pagkalaon ay saka siya napalingon sa kapaligiran at doon niya mas narealize sa mga bagay-bagay. Itong lugar na ito, hindi ito lugar ng mga taong relihiyoso. Iba ang paniniwala nila. Dali-dali siyang pumasok sa simbahan na ang tanging bitbit lang ay ang lakas ng loob. Pagkakita niya sa itsura ng interior ng simbahan, ay saka niya nasabi sa sarili na hindi nga panaginip ang nangyari nung isang araw. Hindi na niya pinansin ang mga taong naroon sapagkat napansin niyang wala roon ng kanyang amo. Nang makakita siya ng isang pinto ay tinungo niya to at pinasok. Doon nga niya nakita si Madam Yvette na kasama ang iba pang matatandang kababaihan. Nakapalibot silang lahat sa sahig na merong nakaukit na simbolo ng bituin na may 6 na tulis. Kulay pula yun at tila nagliliwanag dahil na rin sa mga kandila sa bawat kanto. Nangilabot ng husto matapos makita sa may pinakagitna ng nasabing simbolo. Meron itong ribulto na isang tao na ang ulo ay kambing na may mahabang sungay. Panginoong Diyos! Trumipli pa ang takot na nararamdaman niya nang marinig ang sabay-sabay na pagsasalita ng 6 na kababaihan. Mga salitang hindi niya maunawaan pero nanunuot sa kalamnam niya ang kilabot. Dahil sa sobrang takot ay tumakbo siya palabas ng simbahan at dali-daling umalis sa lugar na iyon. Kinatagpo nga niya sina Pablo at Nora sa isang lugar at sabay-sabay silang nagtungo sa police station para i-report ang krimen na ginawa ng kanilang amo. Ipinakita pa ni Pablo sa picture at video ang bangkay ng kanyang ate Yvonne na kalansay at damit na lang. Pati ang katawan ni Sylvia na naaagnas at inuuod na. May mga ilang kalansay pang naroon na siyang tila ginawang pataba sa mga halaman. Dahil doon, ay nagsagawa kagad ng operasyon ng mga kapulisan sa probinsya. Nang matuntun nila ang greenhouse na nasa basement ng mansyon, ay ganoon na lang ang gulat ni Pablo sapagkat wala nang kahit na anong bangkay ang nasa greenhouse. Puno na lang to ng iba't ibang uri ng halaman kaya labis na nagtaka ang binata. Sigurado po ako, nandito ang bangkay ng ate ko, pati ni Sylvia. Maniwala po kayo sa akin. Mangkukulam si Madam Yvette. At ito mga halaman na ginagamit niya sa paggawa ng mga pangkulam. Ginagamit ng pataba mga katawan ng tao. Maniwala naman po kayo sa mga sinasabi ko. Pablo, tama na. Tama na. Kahit anong gawin natin, hindi tayo mananalo. Tama na. Ang ate, nasa ang bangkay ng ate ko? Ilabas niyo ang ate ko. Ibalik niyo si Ate Yvonne. Mangkukulam ka. Ang sama mong matandang babae ka.
Dahil sa walang patunay kaya hindi nila inaresto si Madam Yvette. Napagkamalan pa ngang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot si Pablo kaya pansamantala siyang nakulong. Si Nora naman ay natakot nang bumalik pa sa mansyon kaya pansamantala rin siyang kinupkop ni Mang Gustin na umalis na rin sa poder ng among inaakala niyang mabait pero meron palang itinatagong lihim. Makalipas ang 1 buwan, tahimik na ang buhay ni Mang Gustin sa probinsya nang mabalitaan niyang namatay si Pablo dahil sa isang aksidente samantalang si Nora naman ay dahil sa isang sakit. Nang mabalitaan niya yon, ay nanlumo siya at natakot na rin dahil naisip niyang baka binabalikan na sila isa-isa ni Madam Yvette. Pasado 10:00 ng hating gabi, kagagaling niya lang sa banyo at papunta na sa kwarto nila ni Sally nang makita niyang bigla ang dating amo sa salamin. Gustin, ang tapat kong tsuper. Ngayon alam mo na ang sikreto ng amo mong mabait. Inaanyayaan kitang saluhan at aniban ako. Ibibigay ko ang lahat ng pangangailangan ng pamilya mo. Subalit, kung tatanggi ka, alam mo na ang mangyayari. Parang awa yun na. Pangkukulam ka. Tigilan mo na ako. Hihintayin ko ang sagot mo, Gustin. Hindi! Napabalikwas siya ng bangon dahil sa takot at nang ikwento niya kay Sally ang tungkol dito ay kaagad siyang lumapit sa isang magaling na albularyo na nagbigay ng pangontra laban sa amo niya na Mang Kukulam. Wakas!